Marami sa atin ang gustong matuto kung paano mag-trade ng crypto, pero hindi nila alam kung saan magsisimula. So sa video na to ipapakita ko sa inyo yung step-by-step process na pwede nyo sundan para makapag-start na kayo sa trading journey nyo as a complete beginner. So tara, simulan na natin. So step 1, dapat maintindihan muna natin kung ano nga ba talaga ang trading kasi napaka-importante nito. So hindi po ito get rich quick scheme. It's a buying and selling process na kung saan ina-anticipate natin kung ano yung mangyayari sa market based on price action using trading strategy and risk management. Kaya sobrang daming nasusunugan ng pera kasi mali yung perception nila bago pa man sila pumasok sa mundo ng trading. Akala nila madali lang mag-trade and yayaman agad sila, which is hindi po totoo. Bago po tayo kumita sa trading, dapat ma-acquire muna natin yung skill ng isang profitable trader. So step 2, kailangan na natin mamili ng beginner-friendly and safe na trading platform. And yung gagamitin natin is coins.ph, pero dapat itong web-based, hindi yung sa mobile app. Kasi sobrang hirap mag-technical analysis sa mobile app, kaya hindi ko siya nire-recommend. And since nag-aaral pa lang tayo, I highly suggest na wag muna tayo maglagay ng malaking pera. Kasi pwede ka naman mag-start kahit 500 pesos lang. Total na sa learning stage pa naman tayo. Tsaka na tayo mag-scale up kapag may na-create na tayong profitable trading system. So step 3, kailangan na natin mag-create ng account sa coins.ph. So punta lang tayo dito sa website nila, then click sign up. Dito naman pwede natin gamitin yung phone or email natin. Pero based on my experience, mas maganda kung email na lang yung gamitin nyo. So click lang natin tong email. And then type in lang natin yung email natin dito. Then set lang tayo ng 4 digits sa MPIN. And make sure na i-save natin tong MPIN na to kasi kailangan natin yan every time na magla-login tayo. And then click nyo lang tong checkbox and then click create account. So tapusin nyo lang yung KYC verification. Madali lang naman yan. So since nakalagin na tayo, kailangan na natin mag-deposit. So click lang natin tong deposit. So scroll up lang natin. So sa pag-deposit naman, maraming paraan yung pwede natin gamitin. Pwedeng bank, e-wallet, o remittance. So depende na lang kung ano yung gagamitin nyo. Pero since GCash naman yung gagamitin natin ngayon, I suggest na GCash na lang din yung gamitin nyo para hindi na kayo malito. If hindi nyo makita yung GCash dito sa top picks, scroll down lang natin. And then dito naman under ng e-wallets, click lang natin itong GCash. And make sure na nakaselect itong InstaPay. And then scroll down lang natin. And then dito naman sa baba, copy lang natin itong account name and account number. Kasi kailangan natin yan kapag magta-transfer na tayo. Then after natin makopy yung account name and account number, open na natin ang GCash app. Then click transfer. Then select local. And then dito naman search na natin ng coins. Then click lang natin to. Dito naman sa amount, kayo na bahala kung magkano yung ita-transfer nyo. Pero I recommend na at least 500 para hindi naman masyadong maliit. And then dito naman sa baba, paste lang natin yung account name and number na nakopy natin kanina. And then click send money. Dito naman double check lang natin yung details. And then scroll up. Then click lang natin itong checkbox. Then click pay. So yun, nakapag-deposit na tayo. So balik na tayo sa coins.ph. So as we can see, naging 1,494 na yung pera natin. So ngayon, since nakapag-deposit na tayo, pwede na tayo mag-trade. So click lang natin itong spot. So ngayon, first time mo pang makakita ng trading interface, I'm sure nalilito ka sa mga nakikita mo ngayon. And if gusto nyo maintindihan ng lubos kung ano yung mga nakikita nyo dito, check nyo na lang yung in-depth video natin about trading interface. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. So para makapag-trade na tayo, click lang natin itong crypto search. And then dito naman, search na natin yung crypto na gusto nating i-trade. Let's say for example, XRP. So kayo na bahala kung ano yung crypto na gusto nyong bilhin as long as available siya sa coins.ph. So sa akin is XRP. So click ko lang tong XRP PHP pair. So ayun, nasa market na tayo ni XRP. Then punta lang tayo dito sa buy or sell section.
and make sure na nakaselect itong buy. And then dito naman sa baba, select market. And as we can see, maraming klase ng order na pwede natin gamitin. May limit, may market, stop limit, and stop market. Pero para hindi na humaba yung video natin and hindi kayo malito, mag-focus lang muna tayo sa market order. Gagawa na lang tayo ng in-depth video about orders para mas maintindihan nyo ng mabuti. So let's proceed. So dito naman sa total, lagay nyo lang kung magkano yung ibibili nyo. So sa akin is 300. And then click lang natin itong buy. And then click confirm. So yun, congrats kasi nakabili ka na ng first cryptocurrency mo. So ngayon if gusto mo makita yung cryptocurrency na nabili mo, hover lang sa icon na to. And then click spot. Then dito sa baba, as we can see, ito na yung XRP na nabili natin. And kung napapansin nyo, naging 297 pesos na lang yung value na. And dahil kasi yan sa trading fee. So nasa around 2 pesos lang naman. So let's say for example, tumaas na yung value ni XRP and gusto mo na siyang ibenta, balik lang tayo dito sa spot. So click lang natin to. And then dito naman sa crypto search, search na natin ang XRP. And then select XRP PHP pair. And then dito naman sa buy or sell section, select lang natin tong sell. And then select market. And then dito naman sa amount, set lang natin sa 100% para mabenta natin lahat. And then click lang natin tong sell. Then click confirm. So yun, nabenta na natin si XRP. So if gusto mo naman makita yung order history mo, so punta lang tayo dito sa baba. And then click lang natin tong order history. So dito as we can see, makikita natin kung kailan natin siya nabili, nabenta, at what price, and kung ano yung total amount. So yun, congrats kasi alam mo na kung paano mag-trade ng crypto. Pero ang tanong, kikita na ba agad tayo? Syempre ang sagot dyan, hindi. Kasi yes, pwede ka makachamba, pero uubusin ng market yung pera mo kapag nakita niya na hindi ka pa skilled enough as a trader. Kasi trading is a skill, and kagaya ng ibang skills, kailangan muna natin siyang matutunan. Hindi naman tayo magiging magaling na basketball player dahil lang may bola tayo. Syempre kailangan natin mag-ensayo araw-araw. So ganun lang din sa trading. And just a quick reminder, hindi po ito easy money. It's a business. And para sa akin ito yung pinakamagandang negosyo na pwedeng magkaroon yung isang tao. Kasi una sa lahat, hindi mo kailangan ng manpower. And hindi mo din kailangan ng mahabang oras para mapatakbo yung negosyo na to. Kailangan mo lang makadevelop ng trading system na perfect sa profile mo. And if may mga tanong kayo or suggestions, comment nyo lang sa baba and susubukan kong sagutin yan. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon and don't forget to subscribe para updated kayo sa mga bagong videos natin. And see you in the next one.